There is God. Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa iyong lahat mga kapatid at mga kaibigan. Welcome po kayong lahat sa ating pong Jesus is Coming Again Ministry. Andito po mga kapatid, nakikita ko sa ating cellphone, ating monitor, ang nauna na kung saan ay siyang una nating babatiin ang ating mga early birds. Binabati natin mga kapatid sa gabi pong ito, Luzon, Visayas at Mindanao. At ang nauna ay walang iba si Sister Nancy Pigalardo. Congratulations kapatid. Andito si Eliezer Basilisco, Maria Teresa Chiera. Okay? At yun pong binabati mga kapatid si Lucy Di Guzman, Jenny Encio, Dan Barnido, Chris Marticio, Sara La Chica, Chris Olivar Quadera. Okay? Milicio Guarin. Oy, nako, si Brother Guarin. Welcome na welcome. Gayon din po naman si Sister Mercy Guarin and family. Yan po sa Texas. Len Rebolio, Veno Ang, Ronron and Buga, Eric Bores, Mary Jane Olhinas, Chris Marticio, Bernie Calunod, Edna Nesperos, Jubel Gusela, then si Bonjor Licia Arnaiz. Alright. Goblin. Maria Elena Corpus. Oh, Sister Maria Elena Corpus. Nasaan na yung isang Corpus? Okay, Mary Jane Salamatin. Ruth Co Caballero. Jemuel Kita. Leia Tikubay. Annabel Calderon. Alright. Sino pa? Fidel Inilia, Jumel Gubaod Gusela. Okay.
Sino pa? Greg Cunanan, Moses Villasorda. Okay. Marlon Kahutay. Mary Jane Salamatin. Alright. Ating binabati po, mga kapatid, ang buong Luzon, Visayas at Mindanao, ang Central Luzon Conference, nating presidente, at sa lahat ng mga manggagawa diyan sa ngayon. Atin din pong binabati, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, ang ating pong mga kapatid sa buong United States of America. Lahat ng ating mga kapatiran, lalo tigit dyan sa California, yan po sa simbahan ni Pastoras Soriano, kay Pastor Nonoy Carcelier, at diyan din po naman kay Pastor Robles, kay Pastor City Rosiri, at gayon din po naman sa ating mga kapatiran diyan po sa Washington State, sa Filipino Church. Walang iba, atin din pong binabati si Pastor General at gayon din po naman si Mr. and Mrs. Mama to, Papa to, Bitita and family. Sila Nanay Minerva, God bless po sa inyo dyan. Sa lahat po na nakikinig ngayon, God bless po sa inyo at sa Clemencia family. Tayo po mga kapatid ay lumapit sa Panginoon, ating muling hilingin ang kanyang dakilang pag-ibig, patnubay, gabay sa ating pag-aaral. Dakilang Panginoon, sa aming pong pag-aaral, kayo nawa Panginoon sa muli, aming kasama, aming gabay, aming patnubay. Ingatan niyo po kami Panginoon, na buhat sa panimula hanggang matapos, kayo po ang aming kasama. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ngayong umaga, tanghali, hapon o gabi man, saan mang sulok ng mundo, mahal kong mga kapatid, walang iba, tatlong mga katanungan. Sana po matapos natin ito agad, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, sapagkat napakahalaga ang ating pong pag-aaral. Okay lang bang ating signal, Sir Babes? Ha? Ayos lang. Alright. Okay, tuloy-tuloy tayo mga kapatid. Na ito po yon, the deceit of secret rapture doctrine. Gaano po ba kadelikado ito pong doktrinang secret rapture? Okay? Pag sinabing secret rapture, mga kapatid, nandyan ka, kinuha ka lang ng ganun, ano? Rapture, madalian. Ang ikalawang katanungan ay ito po yung malimit na nakikita natin at araw-araw ito, depende sa pagmimisa ng pare, sa buong mundo. Ito mga kapatid yung tinatawag na, when does the bread and wine become the body and the blood of Christ? Ibig sabihin, halimbawa, itong kulay, itong bilog nito sa terbage, pwede paabot niyan? Okay, yung bilog na yan. Halimbawa, mga kapatid, ganito. Ito yung tinapay, bilog lang, may butas lang sa gitna. Ito yung tinapay. Pagkaiangat ng parit, mahal kong mga kapatid, ang nangyari, nagkaroon po ng substantiation. Ibig sabihin, ito ay hindi na tinapay, naging literal na katawan ni Kristo, laman ni Kristo, at kung mayroon mang tubig, grapes, o kaya alak na iinumin, ay automatic nagiging blood ni Kristo. Gaano ba kadelikado ang ganitong klaseng mga aral sa buhay at espiritual kalagayan ng isang Kristiyano? Atin po yung pansinin. Na ngayon, kung meron pa po tayong time, atin din pong puntahan ang The Circle of Life, question about love. Meron tayong isang kapatid na Adventista na nagpadala po ng kanyang liham nang sabi niya, ako ay kabataang Adventista, nagkakaedad na rin, 30 years old na po siya. Gusto niyang magkaroon man ng sweetheart o life partner. No?
Adventist din. Pero wala naman daw nangliligaw sa kanya. Ano naman ang mabuti daw niyang gawin? Ang kanya pong palayaw siguro ito, Susan. Okay? O pangalan niya siguro talaga ito. Yan po mga kapatid, ang atin pong bigyang pansin sa katanungang tungkol sa pag-ibig. Gusto po niyang magkaroon ng life partner, problema naman walang nangliligaw. Ay naku po, mga binatang kalalakihan dyan, ito na, merong opening. Pwede na kayong mag-apply. Alright, dadako tayo mga kapatid sa pag-aaral pong ito. Atin pong pag-usapan at pag-aralan itong secret rapture. Okay? Maraming mga tao, mga kapatid, ang nag-iisip na ang secret rapture ay biblika. Kung sabihin pa siguro ninyong rapture, maaari pang katanggap-tanggap. Pero kung sabihin mong sikrito ang rapture na ito, abay hindi po tama. Anong ibig sabihin nila mga kapatid sa araw nito? Ganito yan eh. Ang Kristo darating. Bago dumating, merong tinatawag tribulation. At alam nyo anong tagal? 7 years. So bago darating si Kristo, merong 7 years na tribulation, kapigatian. Bago dumating si Kristo, may kapigatian, 7 years. Then darating si Kristo. Na ngayon, bago dumating itong kapigatian para malibre sa kahirapan, magkaroon ng secret rapture. Kukunin niyo ang mga banal, dadaling sa langit. Ang problema nito, kung mga secret, ay hindi alam. Basta kinuha ka na lang. Okay? So kung marumi yung damit mo, pantalon mo, ay maiwan ang pantalon mo, ang katawan mo ang dadalhin sa langit. Hindi pa alam ng mister mo, o misis mo, o sino man na mga hindi maliligtas na ikaw pala'y kinuha na. Na ang tanong, gaano ba kadelikado ito? Una, ang delikado dyan ay maling aral. Basta mali, delikado. Ikalawa, niyakap ng marami, inaasahan nila na bago magkaroon ng tribulation, dadalhin sila sa langit. Wala itong pinagkaiba mga kapatid sa doktrina ding once saved, always saved. Sila'y pinangakuhan na sila po'y ligtas na. Ano man ang mangyari. By definition, so once saved, always saved, at doktrinang napaloob dito ay kahit pa sila'y anong mangyari, sila po ay saved na. Kahit pa banjing-banjing pa yung iba sa pananampalataya, kumo sila'y may pananalig na sila po'y ligtas na, sila mga kapatid ay mayroong tinatawag na false hope, false joy, at saka false assurance na sila ligtas. Hindi naman ganito ang pagkaturo ng kasulatan. Na ating puntahan ang secret rapture. Ang secret rapture na ito mga kapatid na pinadala galing sa Malaysia. I hope hindi Malaysia ang kanyang apelido, kundi Rogelin Das Malaysia. So galing siguro ito sa bansang Malaysia, hindi Malaysia ang kanya pong apelido. Okay? Naguguluhan siya dito sa secret rapture na ito. Yan mga kapatid ang ating bibigyan ng kasagutan sa ating pag-aaral po ngayon. So ang doctrine na secret rapture ay katuruan ba ng Biblia? Naguguluhan ako nito. Ano ang advantage at disadvantage nito? Una, walang advantage. Disadvantage marami. Okay? Ano ang disadvantage? Yan ang ating pag-uusapan po ngayon. Now mga kapatid, ano po ba ang dangers ng secret rapture? Actually, ito pong discussion pong ito sana, may part 1, part 2 at saka part 3 ito. Pero subukan nating buuin na lang ngayon. Mga kapatid, pwede ko po itong sagutin ng mabilisan. Kailang ayaw ko naman yung mabilis tapos di nahagip ng tagapakinig, lalo na doon sa nagtatanong. Hindi maintindihan. So, why the rapture is not biblical? Ito sabi ko, hindi totoo. May advantage but disadvantage. Maraming disadvantage. Walang advantage. Now, ang secret rapture, mahal kong mga kapatid, sa nasabi ko na bago dumating ang Kristo, okay, the secret rapture is secret and that no one will see Jesus coming except believers. Ito po yan. Si Kristo darating,
pero walang nakakakita kay Kristong darating. Liban lang doon sa irarapture ng mga believers. Wala itong pinagkaiba din mga kapatid sa saksi ni Jehovah na doktrinan. Darating ang Kristo, pero hindi makikita kasi spiritual. Itong secret rapture, ganun din. Darating ang Kristo, pero hindi makikita liban mga kapatid sa tinatawag nating mga believers. Para din, number 2, para sila ay malibre sa Great Tribulation na ayon pa sa pag-aaral ng iba 7 years na wala namang mabasang ganun din sa Biblia. Bago magkaroon ng tribulation, kunin na ang mga believers, dalahin na sa langit. Again, napaka-dangerous ito kasi una, pinakain tayo ng tinatawag na maling doktrina. Ikalawa, maling akala. Well, in fact, sa maraming pag-aaral, ang term na nito ay hindi doctrine, kundi theory lang. Pag sinabing theory, it's not a norm, it's not a law. Hindi ito magiging basis, mga kapatid, sapagkat kaisipan lang ito ng tao. Wala sa Bible. Ang malaking problema lang, yung mga hindi gaanong nakaalam sa Biblia, hindi gaanong nagsuri ng Biblia, niyakap nila ito. Nasa akalay, totoo. So mga kapatid, yan po yun. This is in contrast to the second coming of Christ after the tribulation, when every eye will see Him. Meron namang iba mga kapatid na kaisipan ganito. Una, sinabi ko, Kristo, tribulation. Bago magkaroon ng great tribulation, kukunin na mga believers. In other side, may naniniwala naman na sa pagdating ni Kristo, hindi makikita ng mga mata, pero kukunin sila ng biglaan, sikrito, tulad ng Kristong di nakikita, sila din ay kukunin, hindi makikita ng iba. So ang great secret rapture, mga kapatid, ayon sa Wikipedia, nandun kasi yung mga aral, what is the concept of secret rapture? GodQuestion.org, inyo rin pong mabasa doon. Ang aking punto dito, mga kapatid, bakit may mga libro tayong mga pinagbabasyan dito? May mga tao kasing kanya-kanyang utak, kanya-kanyang kaisipan. Ito yung doktrina nila, pero iba ang pananaw nila. Ito yung doktrina nila, iba naman ang pananaw ng iba. Ito yung doktrina, iba naman ang pananaw ng iba pa. So ang ating ginawa dito, mga kapatid, ay atin pong sinubukan na kunin na lang talaga natin yung tinatawag nating doktrina nila na nakatala, hindi yun sa kung ano lang palagay na kaisipan. Ngayon, lalo tigit ang iba'y malilikot na kaisipan. Tingnan niyo itong dalawang kaisipan lamang. Bago ang tribulation, kunin na sila. Kalawa naman, pagdating ni Kristo, di makita, sila dadalhin din sa langit, biglaan, di makita ng iba, di alam ng iba. May kaisipan agad ng ganon. Aywan ko kung ano pang kaisipan ng iba. So ating pupuntahan, mga kapatid. Meron po ditong rapture definition by Bible Dictionary. Galing po sa www.biblestudy.org. Ito po. In fact, the word itself did not come to existence. Ibig sabihin, ang salitang secret rapture o rapture, wala kang mabasa niyan sa Bible. Okay? Tulad ng one save, always save, wala rin yan sa Bible. Yung transubstantiation, ang grapes wine o ang alak, itaas lang at proclaim ng pare, naging dugo na literally ni Kristo. Kalawa, ang tinapay itaas lang, naging katawanan ni Kristo. Wala lahat yan sa Bible. Pero niyakap ng mga taong inosente na sa akala'y tama. Ito ang malungkot. Pagka halimbawa na pag-usapan to, nagagalit, sumasama ang loob, talagang ayaw makinig. Bakit? Kasi yung kanilang tinanggap at akalang tamang aral, kanila pong nasumpungan, mali pala. Kaya ang intindi ng iba, naninira. Kapatid,
kung gagawa-gawa lang ako ng kwento dito, possible. At iyak yun, naninira lang. Pero kung ang ating pinagsasabi dito ay mayroon pong basihan, hindi po yun paninira, kapatid. Yan po ay pagsasabi ng katotohanan. Now, meron po ditong sinasabing, ito palang secret rapture na teorya or tinatawag nating doktrina noong 1500s AD. Okay? Among many Christians, especially those in certain parts of the Protestant world, the meaning of the rapture is a snatching. Ini-snatch ka lang. Nandiyan ka, i-snatch ka. Up to heaven of true Christians who are still alive just before or during the Great Tribulation. Napansin ninyo yung before at saka during. Ang Kristo darating, mayroon siyang dadalhin sa langit, i-snatch sa, tulad ng mga snatcher, yung bag mo, ginanon lang. Yun yung meaning nilang rapture, snatching. Before tribulation, may kunin ng Kristo. During tribulation, meron pa rin kunin ng Kristo. Hindi alam kasi i-snatch ka lang eh. Okay? Snatching lang. So, pagka ganitong klaseng kaisipan mga kapatid, delikado to. Una, wala talaga sa Bible. Ikalawa mga kapatid, palagay lang ito at gawa ng marami. So, ito pa. Ang secret rapture, kahit basahin mo sa King James Version, New King James Version, New International Version, at iba pang mga modern Bible, mahirapan ka mga kapatid na makita ang word na rapture. Siguro ang ibang mga version, nilagyan na rin nila ng ganoon kasi yun ang ibig sabihin. Pero itong doktrina ng secret rapture, mga kapatid, or rapture, tayo naman talaga naniniwala na ang Kristo ay darating at dito sa lupa ang mga banal, una, mga patay, bubuhayin. Dadalahin sa langit, ayon sa pangako ng Panginoon. Ikalawa, ang mga buhay na madatnan, kasama ng mga binuhay, dadalahin sa langit. Hindi yun sikrito. Nakikita, naririnig, natatanaw, talagang maliwanag na nariyan. Kung ang maligtas ay 10 million, 1 billion, hindi i-snatch ng dalahin sa langit. Kundi mismo yung mga taong madatnan dito sa lupa na mga buhay magsasabing, yan na ang ating Panginoon. Matagal na natin sa ginantay. Tayo mga galak. Kumbaga mayroon pang senaryong gano'n. Hindi yung bigla ka na lang dinampot at dinala sa langit. Ito ang iniisip ng iba. Now, marami sila mga basis na mga talata nito mga kapatid. Na ating pong tungayan maya-maya. So, ang salitang rapture, nangangahulugan ito ng isang pag-akyat, isang pag-agaw. I-snatch ka lang. Galing sa Latino salita, rapper. Na-translate sa English, mga kapatid, rapture. Ibig sabihin, aagawin. Now, ito yung mga talata na kanilang ginagamit para patunayan ang rapture o secret rapture ay totoo. Kayo raw mag-isip kapatid, kung may secret rapture ba sa talatang ito? Matthew, Kapitulo 24:20, New Living Translation. Pakinggan niyo po ito. 2 men will be working together in the field. So sa bukirin, sa bukid, may 2 tao na nagtatrabahong magkasama. One will be taken, isa ay kukunin, the other left. Ibig sabihin, may isang kukunin, may isang matira. Mayroon namang 2 pang sinabi. 2 women will be grinding flour of the mill. One will be taken, the other left. Ibig sabihin, 2 lalaki, 2 babae. Na sila mga kapatid ay kapwang nagsipagtrabaho. 2 lalaki sa bukid, kukunin ng isa,
ang isang matira. Dalawa, dalawang babae, nag-grind ng flour, kukunin ang isa, isa ay matira. Tanong, nasaan ang secret dyan? Nasaan ang secret dyan? Pareho silang nag-grind, nagigiling. Pareho din sila, mga lalaki, nasa bukid. Di literal ito kung literal ba. Pero hindi ito literal na kwento, kapatid ha? O, kwento ito, pero hindi ito literal na nangyayari. Isa itong talinghagang sinabi ni Jesus Christ. So may kahulugan. Dito, may kukunin. Isang lalaki, isang babae. May isang lalaki at isang babae, mga matira. Pero wala ditong sinabi na, una, walang rapture. Ang sabi, taken, kukunin. Pero hindi po snatch. Ikalawa, wala ring secret dito. Nandyan nga ang babae, nandyan ang lalaki. Kinuha. Hindi sekreto. Ayon sa kwento, hindi katulad sa palagay ng ibang secret ito. Wala itong pinagkaiba. Sa sinabi sa Matthew 25, ang talatay 31 hanggang 46, na igagather ni Kristo ang mga tao, dalawang klase din. Tinawag niyang tupa at kambing. Mga kambing at mga tupa. Kumbaga, maliligtas at hindi maliligtas, ibabangan ng Panginoon kung sa uhay pa. Ito yung di maliligtas, ito yung maliligtas. Ang mga maliligtas, dadalhin sa langit. Ang hindi ligtas, manatili sa lupa. Hindi isik ito. Nakuha po nyo? Tulad ng may dalawang lalaki, nasa bukrin, ang isa kukunin, ang isa hindi. Dalawang babae, gumigiling. Isa kukunin, isa hindi. Dalawang klaseng animals, kambing, tupa. Tupa na dadalhin, bayan ng Diyos, kambing na hindi dadalhin, hindi bayan ng Diyos. Hindi ibig sabihin na may secret. Ikalawa, walang secret rapture. Ikatlo, hindi totoo na bigla na lang mawala kung may natira, may nakuha. Nakuha niyo mga kapatid? Yan po ang punto dyan. Pero pinaniwalaan ng marami yan. Ikalawang mga talata na kailang ginagamit, una Tesalonica 4:16. Aking basahin sa wikang Tagalog, at inyo nang pansinin kapatid ko, may secret rapture dito. Una, sapagkat ang Panginoon din ang bababa mula sa langit. Na anong sinabi dito? Bababa mula sa langit. Na hindi sinabi sikrito ang pagdating ng Panginoon. Bakit ka pa pabababa, buhat sa langit, paputang lupa, di ka pala makita at secret-secret pa? Okay? Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit. Sa pagbaba niya, ito yung senaryo na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel, at may pakakak ng Diyos. Tatlo. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga buhay na maguli. Dito muna tayo sa talatang ito. Number 1, ang Kristo darating. Sa kanyang pagdating, may sigaw. Ang hirap naman ang sumigaw na hindi ka marinig, ano? So, dapat madinig din. Imposible namang di marinig to kasi sigaw at tinig ng arkanghel. Ikatlo, may pakakak ng Diyos, trumpeta. At ang nangamatay kay Kristo ay unang mga bubuhay. Secret ba ito mga kapatid? Sa tingin ninyo, secreto ba ito? Ang mga patay na nasa sementeryo, mga buhay. Walang sinabi ditong tago lang, sikreto lang. Ang sinabi dito, ang Panginoon buhat sa langit, bababa. Kasama ng laksa-laksang mga anghel at sa tinig ng arkanghel, sa pagtunog ng trumpeta, ang mga patay, mga buhay. Paano ka makita kung ang palibot mong sementeryo, sabihin mong sikreto lang? Bubuhayin. Ngayon, nabuhay na. At nung nabuhay na, ito ang mangyari. Talatang 17. Kung magkagayon, tayong mga nangabubuhay, yung mga buhay, kanina, patay, binuhay. Ito naman yung buhay na nangatitira ay aagawin kasama nila sa mga lapaap.
Pag sinabing aagawin kapatid, hindi yung snatsa. Ibig sabihin, galing sa lupa, tulad ni Kristo, galing sa lupa, dinala sa langit, dahan-dahan. Yun ang ibig sabihin. Inagaw, hawa sa kanilang mga mata. Ibig sabihin, galing sa lupa, kukunin ng Diyos ang kanyang mga anak, dadalhin sa langit. Nila sa mga lapaap, upang salubungin ang Panginoon sa hangin. So kita mo, ito yung Panginoon, ito yung maliligtas. Sa impapawid, sasalubungin ang Panginoon. Paano mo masabing secret yan? Hindi yan sikrito. Upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito ay sa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't magliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Dito kapatid, hindi secret, kundi literal ito na mangyayari. Ito pa. Paano natin sabing hindi secret rapture? Apokalipsis 1:7. Narito, siya, Panginoong Hesus, pumaparitong nasa mga lapaap at makikita siya ng bawat mata. May mata ba ang mga banal na mga patay at binuhay? Yes. May mga mata ba ang mga buhay madatnang mga nangatira? Ang sagot, yes. May mga mata ba ang mga maliligtas? Yes. Ang mga hindi maliligtas? Yes din. Makakakita ba sila sa Panginoon? Makikita nila. Kailang hindi nila kayang titigan o tingnan ng gayon na lamang tulad ng mga banal. Pero alam nilang nariyan, makikita nila, kailang natatakot sila at sisigaw, tabunan mo kami, mga bato o kabundukan. Na pakinggan niyo mga kapatid ang isang bagay pang ito. 1 Corinto 15:52 at 53. Pakinggan niyo mga kapatid. 1 Corinthians 15:52-53. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak o trumpeta, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli, na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong kasiraan ay magbihis ng walang kasiraan at itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Apokalipsis 6:16. At sinasabi nila sa mga bundok, sa mga masasama naman ito, sa mga bato, mahulog kayo sa amin at kami inyong itago sa mukha noong nakaupo sa luklukan at sa galit ng kordero. Tingnan niyo kapatid. Ang senaryo ay ganito. May mga masasama din. Ang sabi nila, yung nakaupo diyan, hindi namin yan matitigan. Itago mo kami sa mukha noong nakaupo. Paano nila nalaman nakatayo ba, nakaupo, nakatagilid, kung hindi nila nakikita at alam? Sabi ng Biblia, malinaw na ang mga ito ay nakaupo. Kaya sinabi nila gano'n. Sa aklat ng Isaiah naman, 25, ang talatay 9. Narito, ito'y ating Diyos. Hinintay natin siya at ililigtas niya tayo. Na hindi sinabing, inisnatch ako, kundi sinabing, narito. Ibig sabihin, nakikita. Narito, nariyan, para mga ganito. Narito, ang tisyo. Nariyan, ang laptop. Ibig sabihin, may distance, pero nakikita. Alright. Tuloy, ito ang Panginoon. Ating inintay siya, tayo matutuwa at magalak sa kanyang pagliligtas. Matthew 24:30. At kung magkagayoy, lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. At kung magsitaguhoy ang lahat ng mga angkan sa lupa, yung masasama. Sapagkat gaya ng kidlat, napansinin niyo ito mga kapatid, may allegory ang ginagamit dito. Sapagkat gaya ng kidlat, ganyan na kumikidlat sa
silangan at nakikita hanggang kanluran. Gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Ang term na ginamit dito ay nakikita. Ano? Bakit masabing pagparito ni Kristo di makita? Ang pagparito ni Kristo secret lang. Ang pagparito ni Kristo spiritual lang. Kung di makita. Ngayon, yung namang ililigtas, hindi alam ng katabi, kinuha na pala kasi ang pagdating si Kristo, ang pagkuha si Kristo at mangyari dalawa pa. Before magkaroon ng persecution o tribulation o kahirapan, kunin na, mayroon ding ibang kukunin sa panahon ng tribulation, dalayan sa langit, lahat ng ito ay walang talata sa Biblia, gawa-gawa lang ng mga kaisipan. Delikado. Kasi bakit? Kung niyakap mo, tinanggap mong mali, niyakap mong mali, inaral mong mali, ito ang iyong inaasahan, lahat mali. Gaano kadelikado ang maling aral? Kapatid, tandaan ninyo, si Satanas ay hindi nagturo ng dalawang maling aral kay Eva at kay Adan. 3 maling aral kay Eva at kay Adan. Isa lang. Sabi ng Diyos, sa oras na kayo kumain, kayo mamamatay. Ang doktrina ni Satanas, hindi mamamatay. Simpleng salita lang, pero nadamay ang buong mundo. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid. Na ang tanong, sa pagparito ng Kristo, ano ang mangyayari? Pakinggan niyo mga kapatid ha. Sa aklat ng Judas, chapter 1 o Jude, chapter 1 o Judas, 1, 14 at 15. Pakinggan niyo pong maigi. Narito, dumating ang Panginoon. Ay makikita, dumating eh. Nanay mo dumating. Ikita mo. Narito dumating ang Panginoon na kasama ang kanyang mga laksan-laksang banal. This is malinaw. Grabe ang salitang laksa-laksa, napakarami yan. Darating ang mga laksa-laksa, ang mga anghel, panguna ng Panginoon. Okay? Upang isagawa ang paghuhukom sa lahat. Paano mo ma-execute ang paghukom kung secret lang? Tanyo? At kanyang isagawa ang paghukom sa lahat. At upang sumbatan ang lahat ng kasamaan sa lahat. Paano mo sumbatan ang isang taong masama? Sikrito lang pala kunin yung mga banal. Paano mo execute ang paghahatol kung sikrito mo lang din gawin? Kita mo yan? At upang sumbatan ang lahat ng masasama sa lahat ng kanilang mga gawang masasama na kanilang ginagawang may kasamaan. So, ibig sabihin, taong masama, gumagawa ng kasamaan, sila po ihukuman, susumbatan, hatulan ng Panginoon. In short, alam niya, ang hirap naman nung hatulan ka na hindi mo alam, hinatulan ka na pala. Ay, hindi ko alam, sinilya elektrika na pala ako. Ay, hindi ko alam, nilital injection na pala ako. Ay, hindi ko alam, impyerno na pala ako. Kung i-execute mo yan sa taong di niya alam, kasi sikrito, walang saysay ang hukom na iyong ibinigay sapagkat di man lang niya alam. Kaya ang secret rapture is not biblical. Now, sa pagparito ni Kristo, tandaan ito ang mga mangyayari. Number 1, literal. Okay? Ibig sabihin, makikita. Literal nga eh. Personal. Bakit personal? Si Kristo'y dumating sa lapap ng mga langit. Kasama ang laksa-laksang mga ay di siya nga, hindi substitution. Siya mismo personal. Number 3, matatanaw. Bakit? Galing sa silangan, tungong kanluran, nandito ka, natatanaw. Pag sinabing natatanaw, may distance, pero nakikita. Okay? Kaapat, mapapakinggan. Paano di mo marinig? Ay kidlat nga mula silangan to kanluran, sa tunog ng trumpita, sa sigaw ng arkanghel. Sa dami ba naman ng anghel at may trumpita, ang sabi po ng Biblia, mapapakinggan. Malakas ito. Paano masabing secret yan? Number 2, maluwalhati. Bakit? Sa kaluwalhatian ng Panginoon. Isipin nyo, kaluwalhatian lang doon sa libingan ng Panginoon, siya'y nabuhay. Isang anghel lamang, kung makita mo, nangabulagta ang mga tao. Much more kung ang Kristo at
libo, kasampung libo, laksa-laksa mga kasama niya. Talagang maluwalhati ito. Paano mo masabing sekreto yan? Kapatid, pagputok ng bulkan, mayon. Literal yun. Personal na putok ng bulkan mayon yun. Kahit pa 1 kilometer, 2 kilometers, malayo yan. Natatanaw mo. Well, in fact, kahit ikaw nga nasa Cavite, kahit nasa Quezon Province ka, yung assist noon, yung abo noon, ay nakakarating pa. Yung pagputok ng ganun, mga kapatid, at kahit 1 kilometro ka, lalo tigit sa gabi, makikita mo ang lava. Ibig sabihin, makikita mo, matatanaw mo. Yan ay totoo, natural, at talagang personal. Ganun din ang Panginoon maluwalhati. Kaanim, masok dulang wakas. Ibig sabihin, dulo sa dulo, north, east, south, west. Lahat ng ito ay makakakita. Na ang tanong, paano makakakita yung mga tao sa kabilang dako? Kapatid, hindi mo na dapat questionin ang Panginoon sa kapangyarihan niya. Magagawa niyang presente siya sa lahat ng panahon at pagkakataon. Okay? Pang-7, mapagpasyang may katatagan. Bakit may katatagan? Or kasiguraduhan. Simple lang. Ito'y sapagkat Diyos ang nagsalita. Handa tayo dapat maniwala. So, yan po kapatid ha. Yan po yung tinatawag the deceit of secret rapture doctrine. Now, again, gaano ito kadelikado? Una, delikado kasi di aral ng Biblia. Ikalawa, false hope din ito na may Kristong kukuha sa dadalhin ka sa langit before tribulation or during tribulation. Ikalawa, hindi ito secret. Delikado ito sapagkat kontra ito sa doktrina at aral ng Biblia. Ikaapat, tumanggap ka ng maling aral, nagbahagi ka rin ng maling aral. Umiikot na lang ang mali. So kapatid, may pagkuha ng mga banal. May pagkabuhay sa mga banal, kukunin ang mga banal, ang mga patay na binuhay, at ang mga buhay na natirang madatnan, kasama ng binuhay at buhay, dadalahin sa langit. Hindi yan secret sapagkat napakarami niyan. At sabi ng Biblia, pati yung nag-ulo sa gilid ni Kristo, makakakita, magkaroon ng special resurrection noon, at mangyari, mahal ko mga kapatid at mga kaibigan, sa tunog ng trumpeta at sa pakakak ng Panginoon sa tinig ng isang archangel, maluwalhati at marinig, at ang mga patay, mga bubuhay. Hindi secret yun. Sabi nga ng Biblia, makikita eh. Yan po yun kapatid ha. Sana po malinaw sa inyo yan. Now, dito tayo gugugol ng mas maraming panahon. Paano daw yung tinapay at dugo naging katawan ni Kristo? Pagkaiangat lang ng pare, i-announce, this is the body of Christ. This is the blood of Christ. Isipin ninyo, yung alak na iniinom ng pare at yung tinapay na kinakain ng pare at yung ostya na tinapay na siyang ipinapakain din doon sa ibang mga tao, yun daw ay literal na katawan ni Kristo at literal na dugo ni Kristo. Ngayon pa lang kinikilabutan na ako sa doktrinang ito. Kasi, wag po kayong magalit po ha. Kung kayo'y uminom ng literal na dugo at kayo'y kumain ng literal na katawan, katawan pa ni Kristo, pakinggan niyo po ito. Nagpa-practice kayo ng cannibalism. Ano yung cannibal? Kumakain ng tao kahit buhay, kainin niya. Walang pinagkaiba sa aswang, no? So, paano ito pumasok ang ganitong aral na wala naman sa Biblia? Bakit ganito ang aral? Wala naman sa kasulatan. Ating aralin mga kapatid, ang bagay niya. Gawin natin na literal. Ito ay naandito ang mga alagad. Andiyan ang 12 disciples. Andiyan si Kristo sa gitna. Palagay na lang natin na ikay nandyan na tayo, nakatayo at nakahulagpos, tinitinan mo kailang ginagawa. Kumain sila ng tinapay, uminom sila ng grapes, yayin, ang kanilang iniinom. Nakakatuwa nga mga kapatid, ang iba pong mga nagmimisa, talagang alak na totoo, na may alcohol talaga.
na content nito. Now, kung ikaw nakatayo, sino kaya doon sa 12 disciples na kumain literal ng katawan ni Kristo? Ang sagot, wala. Walang nangagat kahit isa. Kalawa, sino ang kumuha ng dugo ni Kristo at ininom niya? Meron ba? Ang sagot, wala. Walang nangagat, walang nanipsip ng dugo. Kung sa kanilang panahon nga, ay di nila yan nagawa at di ginawa, ang tanong ko ay, paano nangyari na libo-libo ng mga taong lumipas, iangat lang ng pare ang tinapay, naging literal ng katawan ni Kristo at naging literal ng dugo ni Kristo? Ito ang malungkot. Hindi ito totoo, mga kapatid. Pero araw-araw kung may pagmimisang araw-araw nilang isinasagawa ang mali, araw-araw namang pinaniwalaan ng tao, araw-araw namang isinasagawa ng tao, araw-araw namang inaasahan ng tao na tama, araw-araw namang tinatanggap ng tao, araw-araw namang ninanasa ng taong maranasan. Kasama na rin ako doon. Nung ako pa nung araw ay kasama ang gumagawa niya. So ang tawag nila, mga kapatid, is the conversion. Ang tawag nila ay transubstantiation. Ibig sabihin, ang bread ay na-convert into the body of Christ. Ang wine na-convert into the blood of Jesus Christ. Yan po ang ating pag-aralan at ating tingnan. Ayon po sa wikipedia.org, ito yung mga tanong. What does the Catholic Church say about bread and wine? Now, bakit gusto kong dito kumuha at di na lang ako makinig muna sa mga explanation nila? Kasi ganito yan. Iba't ibang pare o iba't ibang Catholic faith defender, kung inyong pakinggan, iba-iba ang kanilang paliwanag. Pero kung galing mismo sa kanilang libro, nakatala, yan po, mga kapatid, ay talagang standard ng kanilang pananalig o pananampalataya. Ano mang sabihin ng iba, hindi nila mababali ito. Kasi ito na talaga yung libro nila, mga kapatid. Now, ayon sa Wikipedia ng transubstantiation, ito po yun. Na mabasa din po natin, mga kapatid, sa US Catholic Magazine at makikita pa natin sa iba pang mga libro. Ito po, the Catholic Church asserts that the consecrated bread and wine are not merely symbols. So itong blood and wine, hindi lang symbols. Ito ang nangyari. Symbols of the body and blood of Christ. They are the body and blood of Christ. So yung hawak ng pare sa Luzon, Visayas at Mindanao, at kayong mga nandyan sa Palawan, kung may pare nagmimisa dyan, dyan mismo sa Katedral, Santa Monica, New Princesa, sa buong Puerto Princesa, papuntang norte, galing Rojas, papunta, mga kapatid, sa San Vicente, El Nido, Coron, Culion, Busuanga, Cuyo, Agutaya, Magsaysay, bandang norte. Sa south naman, papunta sa Nara, Espanyula, Aburlan, puntang Quezon, Rizal, papuntang Freedom Land. Mahal kong mga kapatid, kung may mga pare, isipin nyo araw-araw, isipin nyo araw-araw, ilang libong misa ang ginagawa araw-araw sa buong mundo. Tapos bawat taas ng kamay ng pare, nandoon yung blood of Christ ay totoong blood. At ilang libong taon na nila ginagawa ito. Merong ang biro ang iba. Ma-dehydrate daw yung blood ni Jesus Christ. Araw-araw iniinom ng tao. Kasi hindi daw ito symbols lang. Kundi ang blood mismo ni Kristo ang ininom mo. Ito ang delikado.
No? Hindi po tama yan. Ito pang sinabi mga kapatid na uscatholic.org article. When does the bread become the body of Christ? Okay? Catholic believe that it goes beyond the mere presence of Jesus in the bread and wine. That the bread and wine become Jesus. Pagkadelikadong aral to mga kapatid. Kasi ang bread and wine, si Jesus mismo yun. Pagkadelikadong aral to mga kapatid. Matindi pa ito sa secret rapture. Bakit? Kinakain mo ang Kristo mismo, iniinom mo ang dugo ni Kristo. Literally. Nasabi niya, hindi naman ganoon. Simbolo lang yan. That's true. Yun ang gusto kong mangyari. Pero ayon sa kanilang aral, is not the bread and wine alone, but this one become true Jesus. Totoong Jesus. This is, ang tawag nila, transubstantiation. Means, the bread and wine become nangyaring dugo at katawan ni Kristo. Soul and the divinity of Jesus Christ for as long as they have the appearance of bread and wine. Hindi lang yung dugo at katawan ni Kristo but even the soul of Christ and the divinity of Jesus Christ, kadyusan ni Kristo. As long hawak ng pari, ang kalis, yung lalagyan ng alak, at yung tinapay, pagkainanga, divinity of Christ, soul of Christ, body of Christ, the blood of Christ. Pagkadelikado namang aral ito, kapatid. Now, ayon po sa transubstantiation, the Mass Holy Eucharist, literal body. Mabasa din po ito sa www.gospelway.com, Church Lord Supper Element, PH. No. Itong tanong, how are the bread and wine changed into Jesus? Paano yung bread and wine na change at naging Jesus? Ito yon. No. The appearances of the bread and wine. Kung ano mang muka, hugis, kapal, lapad, paano man ito binibreak ng pari, ito ang nangyari pa rin. Ang taste, ang lasa, smell ko ano mang amoy, color o kulay, size ano mang laki, o shape o hugis, ang sabi po o bigat nito, did not change. Yun pa rin. Yun pa rin. Nakakalito nga ito eh. Yun pa rin. Even though the bread and wine were actually changed into the body and the blood of Jesus. Kakalito nga ito eh. Bakit? Naging laman ni Kristo, pero yung lasa, yung amoy, yung color, yung shape, yung bigat niya, ay bigat ng tinapay. Pero ito ay nagiging blood and body of Christ. How come na nangyari? Lasang tinapay, pero katawan ni Kristo. Kaya kung yung titinan kapatid, very contradicting. Bakit? Ang kinain mo tinapay, niluto ng tao, pero katawan ni Kristo yun. Literal. Sinabi mong literal, parang bumili ka ng 1 kilong manok. Literal talaga, katawan ng manok yun. Ngayon, kung kumain ka ng ostia, literal yun, katawan ni Kristo. Ito mga kapatid, ang ating tinututulan. Hindi ito totoo at hindi ito mga kapatid katanggap-tanggap. Kasi kung tanggapin mo ito, eh di talagang totoo nga yung sinabi na cannibalism. Now, ang tanong mga kapatid, when do the bread and wine become Christ's body and blood? Nagiging body of Christ ito. Again, kung makita lang sana ninyo, itong slide ko, inaangat ng pare. Pagka inangat niya ang ostia, meron pang kahulugan yan mga kapatid. Wala kang makitang ostia na square. At wala kang makitang ostia na triangle. Bilog yan. Na ang tanong ko sa inyo, yung bang tinapay na ginawa nila ni Jesus Christ noon at kinain nila na pinagpuputol-putol. Tanong ko sa inyo mga kapatid, bilog ba yun? Talagang puti ba yun? Tanong ko sa inyo, itong ostyang inaangat ng pare na bilog puti, may kahulugan kaya ito?
Ang sabihan ko, hindi natin to topic mga kapatid ha. Meron tong malaking kahulugan. Lalo tigit sa Sunday worship or sa sun worship. O sana po ating ma-discuss diyan next time. Pero dito muna tayo sa transubstantiation, bread and wine. Now, kailan ito mga kapatid nangyayari na ang bread and wine ay naging dugo at katawan ni Kristo? Again, nabanggit ko na. Pagka ito mga kapatid, by the postures and gestures and text of the liturgy are clear that the transformation is already complete midway through the Eucharist prayer. Inangat na ng pare ang bread and wine. Sa posture pa lang at gesture na ginawa midway, ito po ay nag-transform na. Ang term pa dito ay completely nag-transform ito during the time or through the prayer sa Eucharist prayer. Yung Lord's Supper, ito ay hindi na bread tsaka wine. Literally, completely, body and blood of Jesus Christ. Literally. Ito ang delikado. Now, ayon sa compendium of the Catechism of the Catholic Church, copyrighted noong 2005, Libreria Entris Vaticana, ang transubstantiation, from the Latin word transubstantiato, sa Greek ay metasioses, is according to the teaching, hindi teaching ng Bible according to the teaching of the Catholic Church. Saan ito galing na libro? Katisismo. The change, na hindi ito doktrina ng Bible. Doctrine, teachings of the Catholic Church, according to their catechism, the change of the whole substance, ano mang meron dito sa tinapay at bread, substance of bread into the substance of the body of Christ, and the whole substance of wine into the substance of the blood of Christ. These changes, ang mga pagbabagong ito, is brought about in the Eucharist prayer through the efficacy of the Word of Christ and by the action of the Holy Spirit. Ang bread and wine ay naging literal dugo at laman ni Kristo. Delikado to Bakit? Sa panahon nga ni Kristo, walang uminom ng dugo ni Kristo. Sa panahon ni Kristo, walang kumain sa laman ni Kristo. Ngayon pa kayang 2021. Kung sabihin mong literal yan, delikado. Bakit? Kasi hindi biblical. Hindi turo ng Biblia. So mga kapatid, paano po ito nangyari? May katanungan, what is the Holy Eucharist? Ang Holy Eucharist, mga kapatid, ito po yung sacrament in which Jesus is really and physically present under the appearance of bread and wine. Ito yung Lord's Supper. Did the bread and wine change their appearances or their appearance? No. Yun pa rin. Ang taste, smell, color, size, shape, weight ng bread na kinakain nila ay actually nag-change into the body of Jesus Christ. Hindi symbol lamang or hindi for spiritual meaning lamang, kundi naging literal body of Christ. Kayong mga nakikinig ngayon na mga Catholic, sabihin natin gano'n, hindi nyo ito matanggap. Hindi nyo matanggap. Kasi hindi yun ang inyong paniniwala marahil. Pero yun ang kanilang pakahulugan. Sa bagay hindi mo matanggap na iyon namang ginagawa at tinatanggap araw-araw kung araw-araw kayong nagmimisa. Alam nyo mga kapatid, nung nandoon pa ako sa Heart Center na nag-aral ng chaplaincy, araw-araw kami nandoon sa misahan, kami mga estudyante. Araw-araw nagmimisa.
Araw-araw mga kapatid, tumatanggap ng ostia. Napakinggan po niyo ito. Araw-araw nila kinakain at iniinom ang blood and body of Christ. Ito yung nakakatakot sa sinabi ko na at nakakalungkot kasi hindi ito katotohanan at hindi ito totoo. Minamasdan ko lang sila. Hindi naman ako nag-uostia doon eh. Pinagmamasdan ko lang sila. Yun ang kanilang ginagawa. Ang iba, kumukuha ng ostia. Ang iba nanunood lang. So hindi rin lahat nakapagpartake ng body and blood of Jesus Christ. Ito mga kapatid ang delikado. Now to continue. Ano ang kadelikaduhan dito? Tandaan ninyo, si Kristo ay nagtigis ng minsan ng dugo at siya po ay namatay sa kanyang lupang katawan minsan lang. Hindi pwedeng ma-repeat or maulit pang minsan. Hindi lang ang minsan eh. Eh kung araw-araw nagmimisa, di araw-araw. So ang Kristo ay namamatay araw-araw by doing that. Ang gusto ko sanang isipin at tanggapin na ito hindi literal na nangyayari, kundi simbolikal lang. Yan ang gusto ko. It symbolized the body and the blood of Christ, which is yun ang ating ginagawa din. Pero kapatid, sa kanila, hindi po ito simbolikal lamang, hindi ito spiritual, kundi literal. Therefore, this is against or objected ito sa itong doctrine ng transubstantiation sa the sacrifice of Jesus to His blood and body. Ito mga kapatid ay hindi tama. Nagiging kontra tuloy. Ikalawa, Jesus could not offer a sacrifice as priest on earth before He died. Si Christ ay namatay sa New Testament. Hindi po siya namatay sa Old Testament. Kaya nga po si Jesus Christ hindi pwedeng ma-offer as a priest sa Old Testament habang siya'y namamatay sa New Testament. Malaking bagay ang pag-aaral pa dapat dito mga kapatid. Wala na kasi tayong gaanong time eh. The doctrine of the Mass contradicts the nature of true miracles. Bakit? Kung ito yung tinapay at ito yung bread na change into the body and the blood of Christ, hindi to miracle mga kapatid. Why is that miracle? Simple lamang. Kasi itong bread and wine, naging katawan ni Kristong literal. Pero ginagawa nila araw-araw. Hindi to mirakulo kapatid. Hindi to mirakulo. Kasi ayon lang sa kanilang unawa, sa kanilang doktrina na naging blood and body of Christ. Ang mirakulo kasi ganito eh. Naalala niyo doon sa Kana, naubusan sila ng wine sa panahon ng kasal. Sabi ni Kristo, punuin lahat ng tapayan ng tubig. Ang nature ng pagiging tubig, hindi na tubig. Ang nature ng pagiging tubig, kung ano man siya, hindi na. Nung ginawa ni Kristo, wine. Nung ginawa niyang wine, literal wine. Hindi water. Nakuha po nyo? Now, tingnan nyo. Sa panahon ng pagmimisa, sa substantiation nila, ito ay wine at saka water. Hindi miracle mga kapatid. Kundi nagkaroon ng transubstantiation na ito talaga ay body ni Christ. Kung araw-araw nila itong ginagawa, araw-araw nilang ginagawang blood and body of Christ. So dito mga kapatid, atin pong makita na this is a kind of doctrine of the Mass contradicts the nature of true miracle. Kasi nagiging blood and wine, blood and body of Christ. Now, again, huwag po kayong magalit kapatid. Pasensya po kayo. Pagka kinain mo ang literal body of Christ at ininom mo ang literal blood of Christ, tanong ko sa inyo, ano ang nature ng pagkatao mo? Anong klaseng tao ka?
hindi ba nagpa-practice ka ng cannibalism? Actually, kapatid, sa panahon ng Dark Ages at sa panahon ng Nero, bakit nila pinipersecute ang Kristiyano? Kasi nami-misinterpret nila ang katuruan ng Biblia. Bakit? Pag sabi ni Kristo na ito yung aking dugo, ito yung aking katawan, kumain kayo. Isa sa dahilan kung bakit pinersecute ang mga Kristiyano, kasi nga daw nagpa-practice ng cannibalism. Parang naulit din ito. Bakit? Dapat sana representation lang ang blood at saka wine, pero ayon sa kanilang doktrina, sa katisismong ating binasa, naging literal body of Christ, naging literal blood of Christ, literal soul of Christ, literal divinity of Christ. Ngayon, kung kinain mong tinapay at uminom ka, actually, ang uminom ng alak dyan, pare lang naman eh. Ang kumain ng tinapay, pati membro. So, kinain ng membro, tinapay lang. Kinain mo si Kristo, ang pari kumplito. Bakit? Kanya ang bread, kanya ang wine, kumakatawan sa dugo at katawan ni Kristo. So, dito kung ating tingnan, mahal kong mga kapatid at mga kaibigan, napakadelikado ang aral na ito. Now, in-identify ba ni Christ na yung kanyang pinainom ay dugo niya at ang tinapay na pinakain ay katawan niya? Or identify niya, sabi niya, ito ang katas ng ubas, ito ang tinapay. At sinabi niya, ito'y kumakatawan sa aking dugo at sa aking katawan na aking pinagkaloob at tinigis para sa inyo. Ibig sabihin mga kapatid, sa aklat po ng Matthew 26:28, si Christ mismo ang nag-identify, this is the grapes, this is the wine, and this is the bread. So ibig sabihin, bread and wine identified ni Jesus Christ. Hindi niya sinabing, this is my blood, this is my body, na walang sinisimbuluhan. No. Kasi walang nangagat, walang kumain at walang nagsipsip, walang uminom sa dugo ni Kristo. Literally. In short, this is a symbolism. Ito'y pag kumakatawan sa tinatawag na dugo at katawan ni Kristo. Pero kung sabihin mo, ang bread and wine sa panahon ng pagmimis ay literal talagang katawan ni Kristo, malaking boxing yan. So sana po mabago ito. At ito po mga kapatid ay makita ang kaibahan. So dito po, ang communion na ito sa panahon ng Eucharist kapatid, this is symbolical. Makita natin ang kanyang spiritual nature. Nandyan po mga kapatid yung symbolism. Wala itong pinagkaiba sa Passover. Yung mga bahay ng mga Israelita na naglagay sila na blood at their doorpost sa kanilang mga pintuan ng bahay nila. Kumuha sila ng blood of the lamb. Tapos, doon kanila pong nilagay ang blood. Literal ba yun? Literal lang ginawa. Saan nagsisimbolo ang blood? It symbolized to the blood of our Lord Jesus Christ. So, symbolism. Literal man yung blood, pero may sinisimbuluhan. Sa kanila kasi, ang bread and wine, not symbol, kundi literal. Kalawa, literal na blood, iyon ng tupa, but symbolically, kumakatawan sa dugo ni Kristong darating. Kaya nga, Passover. Through Jesus Christ, we are saved. Hindi lang yun. Ang baptism, literal ang tubig, yes. Literal ang tao, yes. Niloblob sa tubig, yes. Literal yun. Pero ano ang symbolism nun? Cleansing through the blood of Christ. Pag ang pinagkaiba kapatid, kung yung bread and wine ay naging literal dugo ni Kristo at katawan ni Kristo, malaking problema yan. Hindi po pwede ang ganyan mga kapatid. So ayaw po inyong nakita. Now, ano po dito yung makikita mong mga diferensya? Number one, kung ginagawa mo mali. Kalawa, tinatanggap mong mali. Ang inaasahan mo
ay inasahan mong mali. At ang iyo pong pinaniniwalaan mo ay mali. Ito pang masama sapagkat ang sinasabi ni Kristo nagiging mali na tuloy, lalo tigit ginagawa mo pa araw-araw, sumasama lang ang loob kasi yung mali na kukorek. Ito na lang masabi ko sa inyo, mas mabuti po kayo na mismo ang mag-aral. Alamin ninyo, basahin niyo yung mga librong sinasabi ko kanina, mga kapatid. Bakit? Diyan niyo makita mismo na wala talaga sa Biblia. Halimbawa, yung purgatorio, wala sa Biblia yan. Yan po'y doktrinang ginawa na lamang ng Vatican. Yung mga bata na bibinyagan, mga sanggol pa lang, wala sa Biblia yan. Ginawa yan mga kapatid nung nagkaroon ng konsilyo. Nagkaroon po mga kapatid ng konsilyo sa Trinto na, if I'm not mistaken, na ang mga bata binyagan. Ikalawa, buhusan ng ulo ng tubig or wisikan. Lahat ng ito ay doktrinang kanilang ginagawa, wala sa Bible. Ngayon, kung ating madiskusyon dito, magagalit naman ang iba. Kasi biblical daw talaga ang kanila, hindi yung mali-malit gawa lang. Ang magandang gawin dito ay ganito. Mag-aral kayo, suriin ninyo, tanungin din ninyo ang mga pare. By the way hindi ko kinukontra ang mga pare. Marami ako mga kaklasmate, mga kaklase na mga iginagalang kong mga pare. Ang ito naman mga kapatid, hindi personal na nang aatake tayo sa Catholic Church or kaya personal na sinisiraan natin mga pare. No. I love them very much. I call them my brothers. Hindi brothers in faith, but we are one sa ilalim ng paglalang ng Panginoon. Now, ginagalang ko sila ng malaki. Ang atin lang kasi dito, may nagtanong, sinasagot natin. Okay? Ayaw clear po sa inyo yan mga kapatid. So, alamin po ninyo kung inyo bang doktrina at aral ay tama. Kasi kung hindi tama, dito nakasalalay ang inyong kaligtasan. Sabi nga, accept the truth and the truth will set you free. Paano mo matanggap ang pagka-set free mo habang tinatanggap mo mali? Then you are not being set free. Kung ang inyong ginagawa ay mali, i-correct. Kung mali natin nung araw, nakita natin ngayon mali, i-correct natin. At kung anong mga mali noon, kalimutan na yun. Pinatawad tayo ng Panginoon. Ang mahalaga ngayon at sa darating na mga araw, corrected ang ating mga buhay, ang ating mga doktrinang taglay, turo at katuruan. Dito tayo mga kapatid sa katanungan ng isa nating kapatid na siya po'y mature na daw. 30 years old na nga eh. Dito tayo sa Circle of Life. Sa bahagi naman, hindi nagdag natin programa, hindi lang puro doktrina. Nasa tamang edad naman daw siya. Bakit daw walang nangliligaw sa kanya? Okay? Bakit wala daw nangliligaw sa kanya? Gusto rin sana niya Adventist Christian, pero wala namang nangliligaw. Okay, sa lahat ng mga babae, sana ang sasabihin ko sa inyo ay, huwag niyong masamain ha. Dalawahin na lang natin. Yung walang nangliligaw na Adventistang kapareho mo, or meron ka ng Adventistang yung boyfriend mo, pero bakit hindi nagpo-propose ng marriage? Ito ha, dalawa to. Marami namang lalaki, bakit hindi sila nagpo-propose na pagiging boyfriend o girlfriend kayong dalawa? Okay? Nagpo-propose na maging magkasintahan. Kasi pinopropose yan eh. Kapatulan niyo, will you marry me? Nagpo-propose ka ng marriage, no? Will you accept me as your boyfriend? Proposal din po yun, nagpo-propose. So, dalawa ito. Bakit walang nagpo-propose sa'yo na maging boyfriend mo siya o girlfriend ka? Dalawa, boyfriend o girlfriend na siguro kayo, pero bakit hindi nagpo-propose ng marriage? So, ang tanong ay, ano ba ang dapat gawin? Bakit nangyayari ang mga ito? Sana po, wag naman ninyong masamain. Pero sasabihan ko po kayo ng mga kadahilanan. Kasi madali ko itong sabihin. Kasi sa panig ko, lalaki. Siguro kung magsasalita naman sa panig ng babae, di ko ganong maintindihan yan at wala akong ganong kapangyarihan, kundi ang babae mismo ang siyang magsasalita. By this time, kaiba, lalaki. Kasi ang lalaki dapat ang mag-propose. Kung pangliligaw man,
boyfriend man, or pag-aasawa, maraming mga lalaki hindi nagpo-propose kasi hindi pa sila ready mag-aasawa. Kasi lalo tigit sa ating kulturang Pilipino, pagka ikaw ang lalaki, ikaw talaga maghanap buhay. Ay maraming mga lalaki na hindi pa umaabot agad sa maturity, di katulad ng babae, mas advanced ang maturity ng babae kaysa lalaki. Kaya nga, may marinig ka lagi, papas boy eh. Bibira lang yung mama's girl, no? Papas boy lang, malimit mong marinig. Now, maraming mga lalaki na emotionally not ready. Physically could be, pero mentally, hindi pa ready. Plus, hindi pa sila ready pagdating sa tinatawag nating responsibility. Kasi pagka misis mo yan, alagaan mo, pakainin mo, at kung magkaanak, alagaan mo, pakainin mo rin. Maraming mga taong hindi pa ready sa responsibility ito. Marami ding mga lalaki na hindi nang liligaw sapagkat ang intindi nila, pagkaligawan mo, ang kasunod niyan pag-asawa, and they are not ready for that. Di lang po yun. Maraming mga lalaki, kasi ang tanong mo, sister ha, bakit gusto mo sana magkaroon ng sweetheart? Pero bakit ba ay wala akong sweetheart? Gusto mo naman sana Adventist, pero bakit hindi naman nangliligaw? Hindi ko alam ang totoong kwento, pero based doon sa iyong katanungan at kwento, bibigyan ko kayo ng kadahilanan. Hindi sapagkat ayaw ng lalaki manligaw. Hindi sapagkat ayaw ng lalaki magkaroon ng pamilya o asawa. Kundi meron din pong mga factors bakit hindi niya nagagawa ito. Siguro ang pinakauling dahilan dyan ay torpe lang talaga. Marami akong mga lalaki na sinamahan kong mangligaw. Hinawakan ko ng kamay ng lalaki, kamay ng babae, ang sabi ko, Lorna, itong si ganito, gustong mangligaw sa iyo. At kung magkaintindihan kayo, ako ang magkakasal sa inyo. Biro ko lang naman yon para lang maumpisahan ang kwento. Pero mga kapatid, noong nagkwentuhan na, sipin mo ha, nangligaw yung kaibigan ko, ako pa ang naging tulay. Sabi ko naman isa, Beth, mangliligaw itong si kaibigan kong ganito. Sipin nyo kapatid, umawit pa kami, meron kaming song service, may opening song na. Ako pa ang nag-opening prayer. Ako pa mga kapatid ang nag-open. Nung mag-uusap na sila, pagkainis ko doon sa kaibigan kong lalaki, bakit? Ang pinag-uusapan mga kapatid, daing. Ang pinag-uusapan, tuyo. Ang pinag-usapan ay yung mga isda o pati lato. Seaweeds. Isang oras na yun lang ang pinag-usapan, marami daw doon sa lugar nila. Yung babae nurse, siyempre magtatrabaho pa yun, no? Alam nyo kapatid, natapos lang ang usapan nila, alas 12 ng gabi, di na ako makapigil. Ang ginawa ko, pumunta ako umentrada sa kwento. Sabi ko, maputol ko muna kayong dalawa, ha? Ito yun. Beth, ang dahilan kung bakit kami naandito, ito yun. Itong kaibigan ko, gustong-gusto kanya, love kanya, gusto kanyang ligawan, kaya sumama kami dito. Maliban pa nun, Beth, gusto niya ikaw ang magiging misis niya at makasama sa ministeryong gawain niya. Tanong ko sa iyo, Beth, pwede mo bang tanggapin tong aking kaibigan? Alam niyo, patid, ako pa ang sinipa. Sobra ka namang bilis. Sobra mo. Ang ibig sabihin ko ay ganito. Ang layo-layo ng aming biniyahe. 2 beses kami nag-jeep, nag-LRT pa kami para lang makarating doon mga kapatid. Tapos ang pinag-usapan, daing tuyo. Ay, nainis ako. Sabi ko, sabihin mo yung damdamin. May mga tao kasi mga kapatid, pakinggan niyo ito mga kabayan ha. May mga tao na, bakit ang lalaki nangliligaw sa babae, physically attracted. Na-attract ang lalaki sa babae or ang babae attractive sa kanila. Or parang magnet. Pero kung hindi naman nakikita sa iyo, ay talagang walang magpo-propose ng panliligaw. Yan po isa dyan at physical reason. Ang ikatlo dyan, masakit man ito, pero ito yung katotohanan. Sabi na, hindi kasi ikaw ang type ko. Masakit man yun ha. Akin mo na pong ibinibigay sa inyong mga rason. Ibigay ko sa inyo ang mga rason. Then ikaw na rin magsabi na, oo nga ano. So, dapat mag-change ka rin. Na isa pa. Ang iba, hindi po nagpo-propose ng marriage
Kasi they don't believe the institution of marriage. May kaisipan ganito, marami namang kinakasal dyan, naghiwalay din. So ang isip ng iba, kahit hindi tayo kasal, nagkaintindihan naman, okay lang. So maraming hindi nagpo-propose ng marriage kasi hindi nila siniseryoso ang institutions at saka sanctity of marriage. Meron namang iba, hindi nangliligaw kasi ayaw niyang magligaw-ligaw pa o may ligawan pa. Gusto mo ako, gusto kita, sama tayo, wala na marami pang mga pakurni-kurning kwento. Imyo lang, mutual understanding. Gusto kita, gusto mo ako, nagsasama tayo. So wala talagang ligawan na nangyayari. Pero magkasama kayo. Kaya marami kang marinig eh. May mga babae nagsasabi, 2 taon na tayo magkakasama. Ano ba talaga tayong dalawa? So may mga babaeng matatapang na nagtatanong, ano ba ako sa'yo? Ano ka ba sa akin? Magkasintahan ba tayo? Sagot ng lalaki, hindi, magkasama lang tayo bilang magkaibigan. Pero kung gumalaw sila, parang nangang mag-asawa eh. Pero walang ligawang nangyayari. Marami akong alam na ganyan. Okay? So they don't believe the sanctity of the institutions of marriage. Maraming mga babaeng naririnig ng lalaki na ang mga lalaki ay nag-observe lang. Tapos ang babae ay maraming sinasabi at expectation sa lalaking posible na mangiligaw. Ito, sabi ng babae, gusto ko sana kung ang mapangasawa ko yung guwapo, matangkad, tall, dark, and handsome. Yung maraming pera para hindi ako magugutuman. Ay ang mga nakikinig sa iyo, hindi tall, dark, and handsome. Ito pang masama. Hindi pa nakapagtapos sa pag-aaral o tapos man sa pag-aaral, wala pang trabaho, ikaw ang professional, may trabaho ka, ikaw ay tinitingala, ikaw ay magaling. So, anong mangyari mga kapatid? Nauudlot yung gusto ng kalalakihan. Lalo pa kung marami kang sinasabi kung anong gusto mo. Hindi masama ang magsabi ng gusto. Pero kung yan ang gusto mong i-impose at yun ang pinagmamalaki mo sa harapan ng maraming kalalakihan, mato-turn off din pong iba. Meron din pong iba, ayaw makipagkwentuhan sa iyo o magpo-propose sapagkat ayaw nilang pag-usapan ang tungkol sa bagay po ito. Meron din po na iba pang mga reason kung bakit maraming pangyaring ganito. Number 1, maraming mga babaeng, pasensya na po kayo ha, maraming mga babae na kung magsalita, nager. Maraming mga babaeng magsalita, ang tatapang. Kung magsalita, dominante. Maraming malalaki, mati-turn off sa ganyan. Lalo tigit sa ating panahon ngayon, marami pang mga kalalakihan, lalo tigit sa mga Kristiyano, gusto nila yung Maria Clara style, sa Pilipino. Pero ngayon mga kapatid, iba napakabukal. Napakabukal. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Ang gusto kasi ng lalaki, submissive yung babae. Pero kung ang babae hindi pa nga ikinakasal kayo, hindi pa nga kayo mag-sweetheart, nager na. Huwag ka dyan, dito ka. Ganito gawin mo, ganyan. Parang tinuturuan kung anong gusto. Hindi masamang mag-suggest. Pero mga kapatid, para bagang ikaw na ang manager at ikaw na ang, ikaw na nasusunod, ay maraming kalalakihan na nagto-turn off dito. Kalawa, the blame men for all the problems. Hindi pa nga mag-sweetheart. Ay ikaw kasi ganyan, ang problema mo ganito, ganito. Sinusolve ng problema, nadadagdagan pa. Ang lalaki, pakiramdam niya, inutil siya. At mas matalino at magaling pa itong babae. Kung i-exert mo ang area yan, matuturn off talaga. So ang mangyari dito, ikaw ang magaling sa lahat. Sino pang lalaking pwedeng mangligaw sa iyo? Ay takot na nga sa iyo, hindi pa kayo mag-sweetheart. Lalo na kayo mag-sweetheart at lalo na kung pag-usapan pag-asawa. Paano lang kung kayo mag-asawa? Nakikita nyo ba ang takot ng maraming kalalakihan? Marami akong nakikita ng mga lalaki kahit dito sa US. Na pagkang babae nagsasalita, sabi agad ng lalaki, yes dear, yes dear, yes my love, yes. Sunod lang ng sunod ang lalaki. Maraming mga lalaking takot sa bagay nito. Isa pa, they don't respect themselves. Marami ding mga babae kasi, huwag po kayong magalit ha, kaya magtatanong kayo, bakit walang nangliligaw sa akin? So sinasabi ko sa inyo mga punto. Marami kasi mga babae na ganito. Parang walang respeto sa sarili. Ano ibig sabihin? Kung maghawak kamay sa lalaki o sa braso, isisiksik ang mukha sa lalaki, para bagang walang tinatawag na
anong tawag dyan? Yung boundary. Walang boundary. Minsan may mga babae pa, di naman mag-sweetheart, natutulog sa hitak ng lalaki. Kumbaga, walang respeto sa sarili. Ito pa, kung pagka tumawa, bukang-buka ang bibig, ang lakas-lakas ng boses, maraming mga lalaking turn off niya. Now, huwag niyo sabihin, ano itong mga lalaki ito, parang mga banig. Now, sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung mga kadahilanan, hindi naman pare-pareho sa lahat ng kalalakihan. Okay. Meron namang iba, they embrace being disgusting. Ano yun? Merong iba na sa pananamit, pangit tingnan. Kung ako yung ang tanong niyo mga kapatid, ang gusto ko sa babae, hindi yung pantalon ng pantalon na parang lalaki. Okay? Mas maganda mga kapatid yung feminine talaga. Ako nga kung akong tanungin niyo, gusto ko sa babae, mahaba ang buhok. Pagka kumilos, mainin, babae talaga. Hindi yung kumilos ay parang talo ka pa sa pagiging macho. Tapos ang buhok, 17 din. Eh, papaano? Aywan ko ha, kung akong tanungin ninyo, turn off ako dito. So, isa yan sa dahilan bakit hindi naliligaw. Okay? Now, kasunod, merong iba naman, hindi pa nga mag-sweetheart, pero kung magalit, outrage. Talagang nagtatantrum pa, nanginginig pa. Sabi agad ng lalaki, naku, kung yan ang magiging sweetheart ko, hindi na ako makakapunta doon, Bakit? Nager masyado. Galit na galit pagka may nagkumusta sa akin, natagalan lang ang paghawak ng kamay, naku, laki ng away namin. So maraming mga lalaking ganito ang kaisipan. Okay? Eh hindi pa nga kami mag-sweetheart, ganyan na kung umakto, paano kung mag-sweetheart kami? Paano na lang kung mag-asawa na kami? Ayan pa ha? We live a life of contradictions. Ano yung contradictions? Pagdating mga kapatid sa politika, grabe kung magsalita, tak. Kung problema naman, tak. Pagdating sa trabaho, gusto ko ganito, tak. Gusto kong trabaho ganito, perfecto ganito. Ang lalaki nakikita niya, siguro medyo mas mababa sa kanya na konti, or mas mababa pa. Sabihan ko kayo, eclipse talagang lahat. Wala talagang mangliligaw. Bakit? Lagi na lang nakikita, ikaw ang magaling. Isa pa yan. Isa pa, kilala ng lalaki ikaw na mahilig ka sa pretending, pretentious. Ano yung pretentious o nagpipretend? May mga babae, pagdating sa bahay, alam nila na hindi ka magalangin. Pero pagdating sa labas, mabait ka, magalangin ka. Kumbaga tinatago mo yung sarili. Eh kilala ka naman kung ano ka talaga. So matuturn off talaga mga kapatid. No? Maraming ganyan. Now, isa pa, they don't have any standards. I'm so sorry po. Maraming mga kalalakihan, gusto nila yung physically chubby o matataba. Pero I would say generally, ang gusto ng lalaki ay hindi talaga yung malalaki. Now, iba't ibang bansa, iba naman. Sa Pilipinas, iba ang tingin. Sa Africa, iba rin ang tingin. So makita niyo mga kapatid na, pagdating sa kain, mas malaki pa ang kain ng mga babae, mas maliit pa siya. Kaysa lalaki, merong iba na turn up niya. Na hindi ko sinasabing, huwag kayong kumain ng ayon sa inyong gusto. Ang ibig sabihin ko lang, may mga kalalakihan, ayaw nila ng ganito. Now, anong chances na mangliligaw? Wala talaga. Ito na. Lalo na kung hindi pa Kristiyano, mahilig uminom ng alak, laging nalalasing, dalaga pa lang lasing na. Sino mangliligaw matino nito? Na hindi ko sinasabi ganoon sa Adventist kasi hindi naman ito nangyayari. Then, ang iba naman mga kapatid ay nagda-drugs pa nga eh. Yun pa yun. Kasunod, merong tinatawag unrealistic expectation. Ito pa, maraming mga kababayan na gustong manood ng mga love story. Ang gusto nilang makita yung sinusundo, pagka nandiyan sa sakyan, bubuksan, pupunta sa restaurant, buksan ng pintuan, pagkatapos ay hilain yung upuan, upo siya, saka siya upo, tapos ang lalaki ang magbabayad, tapos kung maglalakad sa kalsada, nasa danger zone ang lalaki, dito naman sa safe zone ang babae. Maganda po yun. Ang dami niyang expectation. Gusto ko sa lalaki, tall, dark, and handsome, macho, pogi, may trabaho, pinag-aralan, intelihente, matalino, magaling.
Ang nakikinig sa kanya, hindi naman ganon sa lahat ng kanyang expectation. How would you expect na nagsasabi ka sa harapan ng mga lalaking ito na ikaw nga naman ay magkaroon ng proposal? I don't think so. Bakit? Lalo na kung mababa ang tingin ng lalaki sa kanyang sarili. Meron pang tinatawag short-sighted. Ano yung short-sighted? Nagagalit agad, hindi mo na inaalam ang buong kwento. Mag-sweetheart pa lang. Bakit niya ganito? Marami nang sinasabi, hindi tinitingnan mga kapatid yung ano ba ang dahilan, bakit nangyari ito, ano bang punot dulo ng kwento. Basta kung anong nakita niya, doon agad siya nagko-comment. Nakakahiya pa naman kasi kwento na ng kwento at ratatat na ng ratatat. So nakakatakot. Meron namang iba diyan in vain. Kung magsuot ng damit mga kapatid, hindi appropriate. Para bagang nahiya, ano ba ngayon? Okay? Ano ba ngayon? So, isa din po yan mga kapatid sa pananamit. Then, meron na may iba too pampered. Ano yung pampered? Yung bang mama's girl masyado. Laging masyadong arte kong kumilos, magsalita, gumalaw, laging nakahalukip sa nanay, na para bagang kung mag-aasawa kayo, pati nanay papakasalan mo. Ay, hindi naman dapat ganon. Napo, hindi dapat ganon. Meron naman pong iba mga kapatid na kung inyo pong titingnan, masyadong hook up sila sa kanilang trabaho. Wala ganong panahon na makipagkahalubilo sa iba. Tayong mga Adventist, meron tayong tinatawag AWay program. Sorry. Ano yung AWay program? Adventist Youth Program. Ang punto ay ito yan. Dito tayo sa Adventist ng pananaw. Kung ako nyo tatanungin, kung Kristiyano at Kristiyano, Adventista at Adventista, kung ako ang lalaki, gusto kong makita ang babae active sa church. Kung ikay umawit, umawit ka. Kung di ka marunong, subukan mo. Kung nagigitara ka, gitara ka. Kung hindi man, nagsisermon ka ba hindi, subukan mo. Or kaya, siguro AWay leader ka. Ibig sabihin, active kang nagpa-participate. Hindi yung, pagdating sa simbahan, late na. Pagdating doon, inaantok. Hindi pa tapos ang divine service, gusto nang umuwi. Pagdating sa AWay, hindi dumarating. Mayroong social night sa simbahan, hindi pumupunta. Mayroong church camping, hindi pumupunta. May church retreat, ayaw pumupunta. Paano ka ma-expose sa loob ng simbahan? Ay, hindi ka ma-expose at hindi ka gaano makikita. Pero kung ikay laging nakikita, expose ka, active ka, akong tatanungin ninyo, ganito, 100% ang gusto talaga ng lalaki sa isang babae, active sa church, being Christian. Ikalawa, makikita ang leadership. Kung wala bang leadership, nakikita ang aktibong sumusuporta. So ito yung mga katangian in spiritual realms, kapatid mga kaibigan, na gusto ng maraming kalalakihan. Isa pa, yung binanggit ko sa inyo, yung pagiging feminine, maging maayos magsalita, tumawa man, umupo man, at iba pa. Ito yung mga simple na makikita mo na kung hindi pinapalagan, talagang wala. Lalo na kung magsalita ka sa gitna, parang ikaw na lang ang matalino at magaling na hindi ka man lang nakikinig sa ibang usapan o sa ibang opinion, hindi mo man lang pinakikinggan o suggestion para bagang ikaw magaling. Subukan po ninyo na maging aktibo sa loob ng church. Sasabihan ko kayo, babae ka, ito physical ito, mahaba ang buhok, nagsuot kababaihan, talagang suot ng kababaihan, mainin, nakikinig, nagsasalita, nagsmile, hindi yung buwakhak na tinatawag. Okay? Tapos, aktibo sa church, magalangin. Sabihan ko po kayo, pagka ganito ang isang babae, malamang, marami talaga ang magpipila. Kasi kung ako man ang lalaki, ang gusto kong pakasalan o kaya liligawan, yung ganito. Lalo na kung maganda pa. Pero marami ding lalaki na tumitingin sa tinatawag natin na hindi sa outside physical appearance ng tao, kundi yung inside. Sa punto pong ito mga kapatid, ay napakalala. So ang tanong, bakit hindi walang nangliligaw sa akin? So, yung sinabi ko sa inyo, try din ninyong paglilimilimiin at pakinggan ang puntong yon. Baka nasa iyo din ang dahilan. Okay? Baka nasa iyo rin ang dahilan. Ngayon, kung makita mo almost perfect, maganda naman, ay ang problema dyan mga kalalakihan, mga bulag, mga duling, hindi nakakakita. Pero tingnan po ninyo, sana po nakakatulong ng konti, mahaba pa sana ito, kailan wala na po tayong oras. Now,
Pwede po ba kayo mag-message sa mga kapatid kung ano ang inyong payo sa kapatirang babae natin ito? Gusto niya Adventist. Wala naman daw nangliligaw. Yan ang sinasabi ko minsan torpe, maraming torpe, no? At saka isa pa, hindi religious, no? Itong sabi ni Beth Villarreal, kahit po babae ako, yuko din ako, babae parang barako. Kung kumilos, daig pa ang tunay na lalaki. Kita mo na. Kung kumilos daw siya, sorry sister para daw sa barako kung kumilos gano'n. Ay paano kung ang gusto ng lalaki ay feminine ang kilos talaga, hindi yung masculine. Okay? So, ganun mga kapatid. Yan po yung mga bagay na dapat din pong bigyang pansin. Okay? Ano po bang mga reaksyon ng iba dito? Okay, tingnan natin tingnan natin yung ibang reaksyon. Alright. Purgatorio naman itong iba. Meron ng didibatihan dito. Okay. May tanong daw tungkol kay Soriano. Sino pong sasagot tungkol sa katanungan ng babae o ng kaibigan natin ito? Okay? Ang kapatid natin ito. So, basta ito na kung sabi. Mahina yung mga lalaki kung ganon. Ito pa, tama yon. Hindi nang nililigaw. Wala namang niligaw ang iba, hindi nang liligaw. Ay mahina nga. Ay marami naman kasing mga lalaking mga takot o duwag. So mga kapatid, sana po ay nagsilbing konting aral ito at nagbigay ng konting ideya. Lalo tigit doon sa ating isang kapatid na babae. 30 years old na raw siya. Professional, may income naman siya. At iba pa. So yan mga kapatid, sorry lang konti side bit lang bago tayo matapos. Makita ninyo na maraming mga babae teacher. Halos takot ang kanilang buong baryo mangliligaw sa kanya kasi una, professional. Ang palibot hindi professional. Teacher, principal pa. Tinitingala. Laging nakapustura. Lagi pong nakabistang maayos. Minsan, natutulala ang maraming kalalakihan or natatakot mangligaw kasi ang tingin nila sa iyo, mataas ka talaga. Ang tingin sa sarili nila, mababa sila. Malamang hindi. Siyempre tumatanda ang teacher. Minsan mga kapatid, kung college teacher man siya or high school teacher, minsan ang napapangasawa niya, estudyante na lang kasi yun ang lagi niyang nakakausap, lagi niyang nakakasama. Ang nangyayari, hindi masamang magkaroon ng sweetheart o kaya asawa ng estudyante mo, tapos ikaw babae o lalaki ay napangasawa mo estudyante. Estudyante mo, hindi naman po masama yon. Kaya lang, kung makita ninyo, malayo ang inyong gap. Okay? Pagdating sa professionally wise. So, nangyayari yun sapagkat I'm so sorry to tell you. Kasi halos wala na rin kasi nangliligaw. Ay ayaw niyang mapag-iwanan sa panahon. Lalo tigit kung umabot na sa tamang edad na hindi ka na pwedeng magkaroon ng anak. Ay gusto niya magkaroon ng anak kahit dalawa o isa man lang. Wala na. Dito na lang sa whosoever will may come. Yun nga sabi Pagka daw medyo kabataan pang babae, naghahanap ng kabataang lalaki na maliksi, gwapo, tapos makisig. Pagdating sa pagiging tapos na, gusto yung professional, may trabaho, may pera. Pagdating sa medyo may edad na, kinakailangan yung responsibilidad, may responsibilidad ng tao, responsible. Lumampas na sa panahon, hindi kung sino na lang dyan, lapit kayo. Na yan ang problema. Kasi, bandang huli, pagka lumampas na sa edad, bawa 28 pataas na, mag-umpisa na yung kwentuhan, tuksuhan, bulihan, mabubuli ka na. Sister, nangangamay lupa ka na. Sister, ganito, tumatanda ka na. Paano kung tumanda ka? Ay, walang mangangalaga sa iyong mga anak, di ka makapag-asawa. So, nagkakaroon ngayon ng low self-esteem ang babae. At ngayon, ayaw na makipag-participate ng iba pang gawain sa simbahan. Bakit? Ayaw niyang mabuli siya. By the way, to close, brothers and sisters, kung kayo may dalaga binata hanggang ngayon, hindi kayo dapat matakot o malungkot. Sa Biblia, sa 1 Corinto, sinabi ni Apostol Pablo, ang pagiging binata o pagiging dalaga sa pagdating ng Panginoon, una, is a blessing coming from God, sapagkat merong tinatawag na celibacy is a gift coming from God. Yung bang manatili kang binata at dalaga hanggang sa pagparito ng Panginoon. Well, in fact, ang sabi ni Apostol Pablo, mas mabuti nga kung ang lalaki hindi na mag-asawa, kung ang babae hindi na mag-asawa. Pero hindi niya ipinangangaral na huwag na mag-asawa. Mas mabuti to get married than to be burned.
So mas mabuti ang mag-aasawa. Kasi ang sabi ni Haring Solomon, mas mabuti ang dalawa kaysa isa. In short, mga kapatid, mas maganda pong nag-asawa kasi yun ang disenyo ng Panginoon. Pero kung sakali, hindi ka man nakakapag-asawa, ito sapagkat ang Diyos marahil ay may panukala sa inyo. Celibacy is a gift. Pagka mag-asawa naman, tanda, husband and wife is a gift coming from God. Hindi mo na ito hanapin, God will give it to you according to the desire of your heart. Sana po ay nagsilbing aral at nasagot ang mga katanungan na ipinagkaloob sa ating mga kapatid. At kung kayo po ay meron pong komento, magpadala po kayo dito sa ating programa, sa ating The Circle of Life, under sa production ng Jesus is Coming Media Ministry. Salamat ng marami mga kapatid, tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Salamat po Panginoon sa inyong mayamang pag-ibig, patnubay pagpapala, kabutihan at kagandang loob. Salamat sa panahon at pagkakataon na kami po'y natututo ng mga aral ng langit. Gabayan pagpalain ng bawat isang nakikinig, lalo tigit Panginoon ang mga nagsitanong na magkaroon ng liwanag at linaw. Ang aming mga kaibigan, nandyan sa banig ng karamdaman, suliranin, akayin patnubayan, pagpalait dalawin, ayon sa iyong pangako, di kayo magpapabaya, Ama. Salamat po ng marami sa Jacob Ministry at sa bawat isang tinulungan, Panginoon, ang programang itong lumago. At ito, Panginoon, ay aming pinasasalamatan lubos. Ito'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat mga kapatid ko at mga kaibigan sa inyo pong pagsubaybay. Bukas muli ng gabi sa Philippine Time at dito sa United States of America, bukas umaga ulit tayo po'y magkakasakasama sa ating Jesus is Coming Again Ministry. Marami pong salamat. Bye-bye. God bless us all.